Kami ng ate ko ang mga suwail na kaluluwa sa kabilang buhay. Para mapaalis na kami at mapilitang mag-reincarnate agad, binigyan kami ni Mengpo ng kakayahang makarinig ng saloobin at ng walang kapantay na kagandahan. Pero ang ate ko, na dapat sanay kambal ko, ay gustong solohin ang titulo bilang pinakamarangal na babae ng kabisera. Sa isang sipa, itinapon niya ako sa sinapupunan ng pinakasikat na kortesana. Pagkatapos, daladala niya ang kakayahang makarinig ng saloobin. Pumasok siya sa sinapupunan ng asawa ng prinsipe. Ang hindi niya alam, ang buong pamilya ng prinsipe ay puro mga halimaw. Labis na pinahirapan ng malupit nilang ampon ng ate ko hanggang sa halos hindi na niya maigalaw ang kalahati ng kanyang katawan. Samantala, ang aking inang kortesana, gamit ang sarili niyang kakayahan, ay itinaguyod ako para maging pinakamatalinong babae ng kabisera. Sa huli, ang inggit ng ate ko ay naging matinding galit. Sa gabi ng aking debo, niyakap niya ako at sabay kaming tumalon sa ilog. Para sabay kaming mamatay, bakit kailangang ikaw pa? Hindi ko matanggap. Nang muli akong magmulat ng mata, nagulat akong bumalik ako sa mismong araw ng aming reinkarnasyon. Sa tabi ng tulay ng hapis, bigla akong itinulak ng ate ko. Hindi man lang siya lumingon at inunahan akong piliin ang walang kapantay na kagandahan. At pumasok sa sinapupunan ng kortesana. Habang pinagmamasdan ko siyang papalayo, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang hindi niya alam, kumpara sa malupit na pamilya ng Prinsipe Ching. Ang dati kong ina na sanay sa buhay sa bahay aliwan. Ang siyang tunay na nakakatakot na nilalang. Ate, binabati kita sa pagpasok mo sa hukay na para dapat sa akin. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ng husto ang kakayahang makarinig ng saloobin. Mula pa lang sa sinapupunan, sisiguraduhin kong ituturing ako ng buong pamilya ng Prinsipe Ching na parang kanilang kayamanan. Sa silid pang anakan ng palasyo ni Prinsipe Ching, wala akong pakialam. Gumawa kayo ng paraan, iligtas niyo ang ina, hindi ang bata. Kung mapapahamak ang asawa ko, lahat kayo ay isasama ko sa libingan niya. Ito na ba ang aking amang prinsipe? Mahal na mahal niya ang nanay ko. Napakasidhi ng pag-ibig niya, tunay ngang isang pambihirang lalaki. Napakaswerte naman ng nanay ko. At gaya ng inaasahan, sa sandaling marinig niya ang saloobin ko. Ang sumisigaw na prinsipe at ang humahagulgol na prinsesa ay parehong natigilan. Ako naman, sa loob ng sinapupunan, ay bahagyang napangiti. Narinig nga nila, gaya ng inaasahan. Napakabisa pala nitong mind voice technique, at may kakayahan pa itong mamili ng target. Kung sino man ang gusto kong makarinig ng kahit ano, lahat ay nasa aking kontrol. Sa nakaraang buhay ko, hindi alam ng ate ko na mayroon siyang ganitong kapangyarihan. Sa simula, ang mind voice technique ay naka-default na bukas sa mga pangunahing miyembro ng mansyon ng prinsipe. Nang marinig niya ang sinabi ng prinsipe na iligtas ang ina at hindi ang bata, sa sobrang galit ay nagmura siya sa loob ng tiyan. Anong klaseng tanga? Nagpapanggap lang na mapagmahal ang prinsipe para sa imahe niya, no? Kesyo iligtas daw ang ina at hindi ang bata. Baka yung mga kirida niya sa labas, nanganak na ng sandamakmak. Ang mga saloobin niya sa isip, ang naging dahilan kung bakit muntik nang mag-away ang prinsesa at ang prinsipe noon din. Pagkapanganak sa ate ko, hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng prinsipe. Niyakap niya ang prinsesa at umiyak. Nagsimula na namang magparinig ang ate ko. Hoy, ako dapat ang baby mo, no? Dahil sa masama niyang iniisip, agad na sumama ang mukha ng prinsipe. Inutusan niya ang mga lingkod na ilayo siya. Nagsimula na ring magduda ang prinsesa, na ang anak na ito ay dumating para agawin ang pagmamahal para sa kanya. Isa siyang sumpa na dumating para maningil. Silang dalawa, sinimulan na siyang kamuhian mula pa noong nasa sinapupunan siya. Pero iba ako. Hindi ba't isa lang naman siyang asawang sunod sa Niren sa misis at isang perpektong bida? Tignan niyo kung paano ko sila madaling mapapaikot. Habang iniisip yun, dahan-dahan akong umikot sa loob ng sinapupunan. Itay, inay, huwag na po kayong umiyak. Kusa na pong umikot si baby. Akmang susuriin muli ng hilit ang posisyon ng sanggol. Nang bigla siyang napasigaw sa gulat. Mahal na prinsipe, mahal na prinsesa. Nasa tamang posisyon na po ang sanggol. Kusang umikot ang bata. Nagulat at kasabay na natuwa ang prinsesa. Kasabay nito, sa isang simpleng silid pang anakan sa East Willow Alley sa kabisera, ay may maririnig na nakakapangilabot na mga sigaw. Ginamit ko ang kakayahan kong magsalita sa isip, at nagpadala ng mensahe sa malayo. Akala ko ba, ate, nauna ka nang mag-reincarnate? Bakit parang nahihirapan ka pa rin? Ang ate sa sinapupunan ni Liu Yingying ay biglang nanigas. Narinig niya ang nakakainis niyang kapatid na nang ahas na tuyain siya. Sa sobrang galit, nawala sa sarili ang ate. Nagwala siya sa sinapupunan, sipa dito, suntok doon. Bakit siya nagpapakasaya sa mansyon ng prinsipe? Habang ako nagdurusa sa bulok na lugar na ito, sinasaktan ako ng salot na to. Ilabas niyo na ang demonyong to. Ang sakit-sakit, ayoko ng manganak. Nataranta ang Pomedrona, pero wala siyang magawa. Samantala, sa mansyon ng prinsipe, inayos ko na ang posisyon ko. Naghihintay ng tamang oras. Hindi nagtagal, sumabay ako sa agos ng panubigan at lumabas sa mundo.
Mahinang-mahina akong niyakap ng prinsesa. Umiiyak siya habang tumatawa. Mahal na prinsipe, tingnan mo. Niyakap ko lang siya. Tumahan na siya sa pag-iyak. Napakabait ng batang ito. Ayaw niyang nakikitang nahihirapan ka. Kumurap-kurap ako, at nginitian siya ng matamis. 2 kanto ang layo. Naghirap pa si Liu Yingying ng 2 oras. Bago sa pilitang hinayla palabas ng komedrona. Pagod na siya. Hindi man lang niya tiningnan ang sanggol. Ilayo niyo ang salot na yan. Habang nakabalot sa lampin, narinig ng ate ang buntong hininga ng komedrona. At naramdaman ang masayang selebrasyon sa mansyon ng prinsipe. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa galit. Maghintay ka lang, kapatid. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kung ako ang mananalo. Inilagay ako ng prinsipe sa isang kama sa tabi ng aking ina. Isang gwapong mukha ang lumitaw sa itaas ko. Tahimik na nakatitig sa akin. Ito ang sakitin pero mapang-angking binatang prinsipe na halos pumatay sa ate ko sa dati naming buhay. Si Zai Jiheng. Wow, ang gwapong kuya. Gusto ko siya, sa malamig at mailap na mukha ni Zai Jiheng. Tila bahagyang nagkaroon ng lamat. Kuya. Yakap, nagulat ang prinsipe at ang prinsesa. Bago pa man makarik si Zai Jiheng, isiniksik na ako sa kanyang mga bisig. Ang gwapong lalaking ito ay kuya ko pala. Ang ganda ng mga mata niya. Kuya, huwag kang matakot. Mula ngayon, kasama mo na ako. Hindi ka na mag-iisa. Dahil sa mga sinabi ng isip ko, natigilan si Zai Jiheng. Ito ang unang beses na may nakabasa sa kanyang kalooban. At nakapagsabi pa ng ganitong mga salita. Nagkaroon ng banayad na kislap ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niya akong ibinalik sa kama. Tinanggal niya ang suot niyang jade longevity lock na may init pa ng kanyang katawan. Kapatid ko. Ito lang ang nag-iisang bagay na iniwan sa akin ng aking tunay na ina. Ngayon, poprotektahan ka nito. Noong araw ng piging para sa unang buwan ko, puno ng mga bisita ang aming tahanan. Kasabay nito, ang kortesana naman, ginamit ang kanyang koneksyon para maipasok ang ate ko sa mansyon. Gusto niyang gamitin ang okasyon para makalapit sa mga makapangyarihan. Habang lumalaki ang ate ko, lalo siyang gumaganda. Dahil doon, naging maganda ang pakikitungo sa kanya ng kortesana. Kaya naman, tinahak ng ate ko ang landas na tinahak ko noon. Naging marangya ang buhay niya noong una. Mabilis siyang nakilala bilang isang talentadong dalaga sa mga mayayamang bilog sa kabisera. Habang ako naman ay namumuhay ng komportable bilang isang munting prinsesa sa mansyon ni Prinsipe Qing. Itinuturing na parang isang hiyas ng buong pamilya. Gustong-gusto rin ako ni Zai Jiheng. Kalaunan, madalas kong marinig sa mga usapan ng mga maharlikang babae sa kabisera. Ang mga balita tungkol sa pagpuri sa talento at katanyagan ng ate ko. Ang kortesana ang nagbigay sa kanya, ng pangalang Ruoyao. Humanga ang buong kabisera sa kanyang ganda at talento. At sinabing walang hangganan ang kanyang mararating. Nang makita ko siyang muli, ito ay sa aking debo. Nakasunod siya sa likod ng kortesana. Suot ang isang eleganteng bestida. Pero mukha siyang matamlay. At walang buhay ang kanyang mga mata. Mukhang dumanas ng matinding paghihirap. Nang makita niya akong nakasuot lang ng ordinaryong damit pambahay, agad siyang nagkaroon ng kumpiyansa. Mayabang siyang lumapit sa akin. Zai Yu, mukhang hindi rin naging maganda ang buhay mo sa mga nakaraang taon, ha? Sabi ng lahat, mas paborito raw ng hari at reyna ang tagapagmanang iyon na hindi malinaw ang pinagmulan. Haha, halos hindi ka na nga nila pinapansin, di ba? Bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang malamig na boses ni Zai Jiheng. Sinong sinasabi mong hindi malinaw ang pinagmulan? Sa sandaling makita siya ni Ruoyao, bigla siyang namutla. Sa nakaraang buhay, labis siyang pinahirapan ni Zai Jiheng. Kaya't nag-iwan ito ng matinding takot sa kanya. Papasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi siya pinansin ni Zai Jiheng. Mula sa kanyang manggas, naglabas siya ng isang jade lotus hairpin. Medyo malamayan niyang inayos ang buhok ko gamit ito. Kapatid, ito ang regalo ko para sa iyong pagdadalaga, ako mismo ang gumawa. Naway laging mapayapa at masaya ka. Pagkatapos niyang magsalita, tila gusto niya akong yakapin. Pero ibinaba rin niya ang kanyang mga kamay. Ngumiti ako at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, kuya. Ang bait-bait mo. Agad na namula ang dulo ng mga tainga ni Zai Jiheng. Isang malambing na ngiti ang lumitaw sa kanyang karaniwang seryosong mukha. Aasikasuhin ko muna ang mga bisita. Sabi ni na Itay at Inay, may sorpresa raw sila para sa'yo mamaya.